Hanggang ngayon ay pinag-uusapan at nag-viral na sa social media ang post ng isang Facebook page. Sa nasabing Facebook page, matapos daw kuhanin ng East West Bank, itong si Carlos Yulo ay may mga bilyonaryo na nga daw na nag-pull out ng nasabing pera nila sa bangko. Ito'y dahil na rin sa negative na mga komento kay Carlos Yulo at sa girlfriend itong si Chloe. Ang tanong, gaano ito katotoo? Well, mula nga sa naging post ng nasabing Facebook page na Daily News PH, nakalagay dyan na 2 billionaires and over 20 millionaires withdraw funds following Carlos Yulo's appointment as bank ambassador. Hindi nga malaman kung may katotohanan ba ito. Sa nasabi nga pong pagiging ambassador ni Carlos, marami nga daw ang nag-alis ng kanilang funds sa nasabing bangko. Ang nakalagay doon, 2 bilyonaryo daw at 20 millionaires daw ang nag-alis ng kanilang fund following Carlos Yulo's appointment as bank ambassador. At nakalagay doon, in a surprising twist, the recent announcement of two-time Olympics gold medalist Carlos Yulo as the new ambassador for a Philippine bank has led a significant withdrawals by 2 billionaires and more than 20 millionaires and other depositors. Ito'y according daw sa sources from various media outlets. It was also discussed during Christy Fermin digital show about the story. The move, intended to enhance the bank's image, has raised eyebrows and sparked discussions in the financial community. The depositors who withdraw their funds are pro-family business tycoons. Issues related to Carlos' family and the alleged inappropriate treatment by his girlfriend Chloe San Jose towards Carlos' parents are among the reasons cited for the withdrawals. It is crucial for an endorser to have a clean track record and to serve as a role model. Wala namang kumpirmasyon kung ito nga ay totoo. Anyway, say ng ilang mga netizen, billionaires and millionaires are business people. They have different transaction compared to ordinary people like us. They can withdraw their funds as much as they want, so don't say it's not true. Say naman ng isang netizen, hindi yan totoo. Hindi basta-basta makaka-withdraw ng ganong kalaking halaga agad-agad. Ha ha ha. Ako nga nag-withdraw ng 1 million, madami pang tanong sa akin. Saan gagamitin ang pera? At himala daw for the first time na nag-withdraw ako ng 1 million. Sabi ko, i-finance ko sa project. Ibabalik ko rin after a month. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa na ibabalik ang 1 million sa account ko kasi yung contractor na naghiram ng pera, hindi pa nakakabayad. Ha ha ha. Sabi naman ng Facebook page na Back to Bukid, salamat sa info, Lods. Maka-withdraw ka naman ng 1 million siguro, Lods. Baka need lang ng manager or palipat-lipat ka ng bank na may available at doon ng manager. Thanks sa info po. Baka may makita kang ibang source, Lods. Pa-update po kasi mahirap ma-fake news at sobrang dami nang nagsishare niyan. Say naman ng isang netizen, pwede po kakaltasan ka lang dahil bawat tao may karapatan na mag-iba ng bangko, transfer lang naman yan sa ibang account, hindi withdraw. Pwede yun kung hindi mo gusto service nila, pwede yun po dahil mayayaman na sila, syempre may kapit na, kausapin lang ang manager niyan. Well, ano naman ang masasabi nyo sa ating update na ito? Lalong-lalo na ang nag-viral na pagbati ng ama ni Chloe San Jose kay Carlos Yulo nang ito ay maging model or nasabi nga pong cover ng Tatler magazine kung saan binati nga ng ama ni Chloe San Jose na si Gino Pili ang dalawa. Kaya nag-react dito ang mga netizen kung bakit daw pati si Chloe ay kinongratulate hindi naman daw gold medalist to. Well, ano ang masasabi nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.